Hello guys, meron nga pala kami natagpuan ditong bagong bukas na coffee shop. At nabigyan nga kami na pagkakataon na ma-interview sila at malaman kung ano naging inspirasyon para mabuo tong coffee shop na to. At guys, dito nga palang coffee shop nila matatagpuan along the highway, Manghanba, Subic, Zambales. Malapit lang ito sa St. Tudor Homes. At yun nga guys, samahan niya kami makapanayama may-ari nitong coffee shop. Yun, magandang araw bro. First question ko is, paano ka natuto maging barista or para mabuo tong coffee shop na to? Kumbaga, saan ka kumuha ng inspirasyon at paano din nabuo yung concept na to? At naisip mo yung business na to dito sa Pilipinas? Yan bro, magandang tanong yan bro. Kasi OFW ako, actually Korea, 10 years ako doon. Then bago ako umuwi dito, so puro trials, puro problems. Gusto ko na rin umuwi kasi pagod na rin. As OFW na 10 years na, pagod ka na rin sa ulit-ulit na routine, bahay, trabaho. Marami pang problems, lalo na financially. Tapos, ano kayang magandang gawin para kahit papano masolusyon ang financial problem? Misis ko marunong magluto. Kaya sabi ko, may pagkain na. Ano kayang idadagdag? So, parang binigyan ako ng idea na God na, bakit hindi sa'yo ang inumin? So, doon na nag-start na, try ko magbarista para maganda yung combination niya. So, doon na ako ng barista. Saan mo natutunan yung pagiging barista sa napag-aralan? Yung sa church kasi namin sa Korea, UPC, parang may program sila doon na kapag member ka, pwede ka rin mag-apply sa coffee shop, coffee, doon ng pagbabarista. Mas mababa yung babayaran mo pagka member ka. So yun na, yung ako, ba't hindi ko i-try magbarista? Although, hate na hate ko talaga coffee bro, nung start pa lang noon. Pero doon, nung unang tikim ko ng coffee, iba pala yung lasa. Tapos doon na nag-start yung, pag nag-aaral kasi ng barista, papatikim sa yung mga coffee, ano pang klase ng coffee. Doon nag-start na, okay to, pwede to. Ako, yun nga, nabanggit mo, galing ka palang Korea, no? Nag-OFW ka. Oh, So, doon ka nag-aral. What it means is, may lasang galing Korea, ganun? May pinagkaiba ba? Yun ang pagkakaiba siguro, bro. Yung pinagbaristahan ko, yung may-ari nung coffee shop na Hebron Cafe, ang kagandahan nun, nung nag-aaral ako sa kanya, binigay niya rin yung recipe sa akin. Kaya ang pag-uwi ko dito sa Pilipinas, ang dala-dala kong recipe yung sa kanya. So, ang pagkaiba nga lang, yung lasa nga lang talaga. Bro, sa Korea kasi, halos less to no sugar sila. Kaya in-adjust na lang dito yung panlasa natin mga Pinoy na matamis. Kaya nag-taste kami ng 2 days para makuha yung adjustment ng lasa. Ganun pala yun. Kasi mas bumase ka sa panlasang Pinoy. Oo, bro. Kumbaga, kasi sa Korea is less sugar and more on no sugar. No ganun, sugar, diba? halos. Kasi mga health conscious nila. Oo, tama. Ayun to na last bro. Kasi, Total na buo mo na yung business mo as coffee shop and may kasama pa yung misis mo na nagluluto din. Saan nabuo? Paano nabuo yung pangalan na JC66? yun, maganda. Good question, bro. Maganda. Yung JC66, bro, so, kung titignan talaga is, ano ba yung JC sa 66 na yan? Bakit JC66? Ang concept kasi niyan talaga, hindi yan talaga muna yung naging logo sana namin ng name ng coffee shop. Nag-start kami sa kung ano-anong mga combination ng pangalan. Dito kami nag-all agree na pamilya. Misis ko, ako, yung dalawa naming anak. Na nung in-introduce ko tong JC66, okay daw. So, ano nga ba yung JC66? Sabi nila sa akin. So, ang JC66 is, kung titignan natin bro, Bible. Bible. Ang ibig sabihin niya, Jesus Christ in 66 books 66 dito sa books. Bible. So, kung bakit Jesus66, Bible bro. Kasi Jesus Christ in 66 books. Yun lang bro. Salamat bro.